Good morning, ladies and gentlemen. This is Sunny of Sunrise 75 Channel, the home of educational and positive videos. At sa pagkakataong ito, gusto kong batiin ang H. Bautista Elementary School God Focal Point System at sa lahat po ng attendees ng inyong activity sa araw na ito. I'd like to say thank you also to Ma'am Annalise Salazar, the principal of H. Bautista Elementary School, to Sir Robert De La Torre, who is the one in charge, punong abala ngayon sa activity na ito, at sa lahat ng mga members ng God Focal Point System, sa lahat ng attendees, sa lahat ng teachers, sa lahat ng nandito uma-attend ng activity na ito. A pleasant day to all of you. So, nagkataon na medyo may activity din tayo ngayon after the vacation from the province. Diretso na agad dito. Dito tayo ngayon sa Prangetto Hills sa Tanay. And I have to make sure na kahit malayo ako dyan ay makabigay tayo ng input na kailangan para sa inyong activity today. So, I have to record this video for you. Ayan. Now, let's talk about Committee on Decorum and Investigation. And of course, this is from basically from Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act. Because when we talk about Committee on Decorum and Investigation or CODI, basically it covers all forms of gender-based sexual harassment. Gusto kong bigyang diin, gender-based. So, ibig sabihin, yung mga cases na hahawakan, o mga concerns na hahawakan ng CODI ay gender-based. Sabihin nyo nga po, gender-based. Bakit ko pinapaulit? Dahil kailangan ang mga cases na hahawakan ay gender-based sexual harassment. GBSH or gender-based sexual harassment committed in public spaces at educational or training institutions, workplace, as well as online space. So, ulitin ko, pwedeng sa public space, pwedeng educational or training institutions, pwedeng workplace, as well as online space. Ayan. So, yan ang coverage niya. Ano yung mga usual na mga cases? For example, catcalling or unwanted remarks directed towards a person, commonly done in the form of wolf whistling o kaya paninipol, misogynistic, o something that is yung negative na mga comments tungkol sa kababaihan, no? So, gender-based nga kasi ang mga pinag-uusapan natin. Transphobic, yung mga statement na transphobic, no? Homophobic, yan. And then, mga sexist slurs. Ano bang mga comments yan, mga pinagsasabi na sexist? Yung pagbabae, paglalaki, pag ganito ang gender. So, as well as unwanted invitations. Gender-based din siya. At kung ang mga ito ay nararanasan natin, we have to, if we felt that we are violated, then we need to ask for help. Yan. Next ay tuloy ako sa ano pang ibang mga cases, no, o kaya mga cases basically under Committee on Decorum and Investigation. O itong mga persistent uninvited comments or gestures on a person's appearance and sexual comments. So yung mga mahilig mag-comment tungkol sa appearance and mga sexual comments, hanggang sa ngayon marami pa po ang mga maririnig mong ganito. Kaya siguro lalo na bahagi ng trabaho natin sa eskwelahan, God Focal Point System at saka members of the Committee on Decorum and Investigation, mabigyan nating diin hindi lang sa mga bata, kahit sa mga magulang, no, mga teachers at sa ating non-teaching personnel. Yung mga comments, gestures, no, na gender-based pa rin on the person's appearance and sexual comments ay if possible talaga, tanggalin na natin yan. Maging bahagi na ng practice natin na hindi na natin binabanggit ang mga yon. Maging careful tayo.
maging bahagi ito ng advocacy nyo rin sa mga sa eskwelahan, sa mga bata, sa mga teachers, no? Sa mga magulang, sa lahat basically. So ano pang mga other cases na pasok dito sa Committee on Decorum and Investigation na pwede niyang i-handle? O itong mga cases na meron nang nagreklamo na they've seen public masturbation or flashing of private parts, no? Groping, panghihipo, and making offensive body gestures at someone. And other similar lewd sexual actions. Yung mga bastos na mga sexual actions, no? So pasok yun dito na pwedeng imbisigahan. Actually, ang gagawin dito ay in general, ang gusto na ating regional director ay hindi talaga investigation. It's validation kung totoong nangyari, no? Okay. So, ano ang mga key facts under Republic Act 11313 or yung Safe Spaces Act? Una, let's start with what is CODI. So, sabi ko na nga kanina, ang CODI is Committee on Decorum and Investigation or CODI. It is an internal body that educational institutions, workplaces, and training centers must establish under Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act. Tinatawag din itong bawal bastos law to handle gender-based sexual harassment complaints. So, tandaan, gender-based sexual harassment complaints. Ulitin ko ha, gender-based sexual harassment complaint. Kasi baka kung ano-anong cases ang hawakan natin. Hindi po, gender-based sexual harassment complaints. So, CODI must adhere to gender-sensitive procedures and fairness. Mahalaga na naset po anong procedure magmula doon sa pagtanggap ng reklamo o kaya hindi kailangan may magreklamo kapag may knowledge tayo, kapag alam natin na may ganung pangyayari, motu proprio sabi nga, ay pwede tayong mag-conduct ng investigation or validation ng case kung totoong nangyari siya. Kasi kung alam natin tapos hindi natin ginawa, nako, meron accountable po tayo doon, no? Accountable po tayo doon. If we have the knowledge tapos hindi natin ginawa, kasi sabihin natin hindi naman nagreklamo, nako po. So malinaw po yung sa batas that if we know, if we have the knowledge, then we have to initiate, we have to conduct a validation or investigation. Now, kaya sabi nga kanina, CODI must adhere to gender-sensitive procedures. Mahalaga ang procedures. Kaya siniset, ano ba ang number 1 step, number 2, number 3, and so on. So kung wala pa niyan, ang CODI kailangan maset po yan. Paano ba ang proseso? Para alam at susundan lang natin ang proseso. And another very important word is fairness. Fair. Kailangan fair. May mga pagkakataon pa kasi dyan na parang, siyempre, tao tayo, andoon yung pagiging bias minsan, pero hindi po pwede ang ganon. As member of Committee on Decorum and Investigation, ang pinapagana dyan ay ano ba ang facts, presentation of facts, no? At kailangan nating maging objective. Hindi pwede yung ating emotion ang magdidictate o dahil kakilala natin, kaibigan natin. Kahit kaibigan or kakilala, kung talagang meron ng kasalanan, meron ng violation, makikita naman natin yan sa process ng investigation or validation, no? Okay, so we have to allow, we have to find the truth, we have to be objective, we have to, we have to ensure that we are fair. Now, as to the composition and the structure, so sabi dito, CODI must be headed by a woman and at least half of its members must be women. So headed by a woman and at least half of its members must be women. So kung ang principal ay woman, pero kapag hindi, ibig sabihin, considering that it should be headed by a woman, ayan.
So members must be impartial, not related to either party within the fourth degree, and free from prior sexual harassment cases. So in terms of relationship, no, members of the CODI must be impartial, maging fair really, at hindi related sa either party within the fourth degree. So in terms of relationship, baka yung mga nagreklamo, nirereklamo, no? Meron tayong relationship sa kanila. And free from prior sexual harassment cases. Kasi kung member nga dyan, pero may previous cases naman, so parang, nako, as to integrity, may parang questionable, siyempre, ang integrity. Any conflict or bias must lead to inhibition and immediate replacement. Anong ibig sabihin? Kung sakaling itong mga binanggit natin na dapat ay impartial at dapat hindi related at walang prior sexual harassment cases, kung sakaling meron ng mga ganon, mag-inhibit na, wag nang sumali. Dapat ma-replace, mapalitan sa bahagi ng Committee on Decorum and Investigation. So CODI should also promote diverse representation, including persons of different sexual orientations or identities where possible. So dito, kasi nga, gender-based cases ang ating hinahawakan at alam naman natin na galing ito sa iba't ibang klaseng grupo, maaaring iba't ibang klaseng sex or gender, titingnan natin ang composition din ng CODI na dapat ay nare-recognize yun. Meron ng ganong composition, no? Okay. So, next, punta na tayo sa mandate and functions. Ano bang trabaho ng CODI? So, una is to receive and investigate complaints. Actually, kung titingnan mo talaga doon sa batas, is to investigate, kaya nga siya CODI, Committee on Decorum and Investigation. But, at present, ang pinapagawa sa ating sa region is to validate, totoo ba tong case na to, yung reklamo na to, of gender-based sexual harassment, including online forms. Actually, marami sa online, no? Marami sa online. But of course, dapat ito ay ating mga estudyante related sa school, kumbaga may concern yung school, hindi naman yung kahit anong klaseng cases, dapat related sa school. So next, to investigate and resolve complaints. Ilang araw po? Within 10 working days upon receipt, excluding the period for filing an appeal. So kung meron ng appeal, after the process, iba po yun. But itong ating kinokonduct na investigation or validation should happen within 10 working days. Mahalaga po ito, no? At sa proseso ay dapat malinaw na nakalagay ito doon. And we have to be very careful on that. Bakit? Kasi ang mga nagrereklamo, they are very sensitive about that. They are very particular about that. What else? To ensure due process. We have to observe and ensure the due process, giving the respondent proper notice and opportunity to respond. So, we have to give notice doon sa respondent, doon sa alleged perpetrator, at dapat nabigyan siya ng notice, andun nakalagay din kung ano yung charge sa kanya o narereklamo. And we have to guarantee confidentiality to protect the identities of all parties. Anong ibig sabihin? As a member of Committee on Decorum and Investigation, hindi mo pwedeng ikwento kahit kanino ang kaso o detalye ng kaso po. Kaya sa Committee on Decorum and Investigation, we have to make sure na mapagkakatiwalaan at hindi pwedeng kung kani-kanino lang ikikwento. At maging malinaw din sa tao na bawal ikwento kung hindi naman kailangan, hindi mo kasama sa committee at di kailangan ikwento, hindi po pwede yun. We have to be very careful. Confidentiality is of utmost importance. Ayan, so, what else? To protect the complainant from any retaliation, loss of benefits, dismissal, or diminished security of tenure. So these are things that we need to see, no, especially in terms of retaliation, to protect the complainant, no? Okay, next tayo. How about the broader institutional reach of CODI, no? And yung mga gender-based sexual harassment. So lahat po ito
ay applicable sa lahat ng public and private schools. O, may mga pagkakataon kasi minsan parang feeling halimbawa ng ibang institutions sa ibang private schools na hindi sila kasama. Kasama po sila dito. Kahit sa Gender Responsive Basic Education Policy ng DepEd, DepEd Order 32 Series of 2017, malinaw po na ang DepEd Order na yan ay applicable both for public and private schools. Yan, ha? Malinaw po yun. What else? So, in terms of broader institutional reach, anong kailangan dito? We have to appoint an officer in charge for receiving complaints. O generally, sinong pwedeng mag-receive ng complaints? O mag-usap kayo. But at present, usually, ang pinupuntahan sa atin dyan ay sa guidance. No? O kaya yung ating mga nalalaman ng ating mga advisors o ng mga teachers sa guidance. Principal's office, no? Pero ang sabi dito that the school can appoint officer in charge for receiving complaints. What else? Publish grievance procedures actively and prominently. So kaya kailangan yung step by step. Ano yung una, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo, ilang oras yan, ilang minutes ba yan, ilang araw. We have to set that one. Initiate investigations even without a formal complaint. Yan ang sinasabi ko kanina, yung motu proprio. We can investigate even without a formal complaint if we are aware of potential harassment or a hostile environment that is happening. So that's so clear. That's so clear. And then schools also have the authority to impose penalties. Ewan ko, medyo mabigat ang nito. Mabigat ang mga... Anyway, tingnan natin ang batas anong sinasabi doon. At yun ang gagamitin natin. Tapos yung student manual, no? Kung meron kayong updated na gender-sensitive student manual, ano ang desisyon. But sa atin, this is very important, this part na ating sasabihin ay sa DepEd Marikina. Kung sakaling ang procedure ay tayo ay tatanggap lang ng complaint, of course, at sa bahagi ng school talagang andun yung validation. Tinitingnan. Kasi if we're going to recommend, anong ating i-recommend kung hindi tayo nag-conduct ng investigation or validation? Anong nangyari? No? So, meron po ng ganun. And, tuloy ako sa next part. So, sabi dito, a CODI beyond education. Sabi, while Republic Act 11313 primarily targets educational. So, basically, ang target ay educational institutions talaga and workplace settings. Other agencies, including local government, national agencies, and the Office of the President often establish analogous CODIs under separate administrative regulations or executive orders. And these share similar mandates. So, anong mandate din nila? Sa atin, ganun din, tapos sa ibang mga institutions. Anong mandate nila? Receiving sexual harassment complaints. Meron tayo niyan, syempre, di ba? Investigating with due process. Mahalaga po ito, Investigating with due process. Bibigyang pagkakataon ang parehong party to give their side. And reporting findings with recommendations. So after that one, ano ba yung findings and recommendations? And then, raising awareness and preventing incidents within the agency. So napakahalaga. Hopefully nga, not just in the flag ceremony, ano ba nailagay na yan doon? May area ba na nakalagay doon? Ano ang bawal at anong pwede at hindi pwede in terms of gender-based sexual harassment, no? Pero any form of harassment and discrimination ay hindi po pinapayagan. So in summary, ang composition ng CODI ay it should be headed by a woman, more than, it could be equal or more than 50% ng composition ay women. Dapat impartial at unconnected to parties, no? Walang connection or hindi related. How about the investigative timeline? Decision within 10 working days. Mahalaga po ito. Kung earlier, mas maganda kasi ang mga magulang niyan talagang
babalik-balikan tayo, or mga parties involved, babalik-balikan tayo. How about the other one? Due process and confidentiality to ensure for both parties identities protected. Hindi pwedeng ikikwento ito sa kahit kanino. Kaya nga kung ang miyembro ay medyo, naku, mukhang hindi pwede. Or kailangan talagang kasama yan sa reminder, sa training, at saka doon sa practice ng committee na hindi yan pwedeng ikwento ang detalye ng kaso kahit kanino. Bawal dyan ng, uy, sa atin lang to ha. Naku, kasi yung mga ganyan ay lumulusot din yan. Yun din ang sasabihin sa iba. Sa atin lang to ha. Naku, hindi pwede po ang ganun. Complainant safeguards. No retaliation, loss of benefits, or job security compromise. Kung ikaw ay ikaw yung complainant, we have to check na hindi siya babalikan, no? And then loss of benefits, kawawa naman, or job security compromise, no? Kasi siya ang nagreklamo. So kailangan ma-check natin 'yan at matulungan natin hindi mangyari. Institutional scope. It applies in schools, workplaces, and government agencies. Nako, sinasabi ko sa inyo sa totoo lang, meron na ako mga desisyon na nakitang ganito, na akala natin hindi mangyayari sa opisina, pero dahil na-commit, mabigat po itong batas na to, kaya talagang ang mangyayari dyan ay talagang kung ano ang desisyon ay ipapatupad po yan ng head of agency, no? What else? Enforcement tools. Investigate even without formal complaint. Especially sa eskwelahan, ano? And impose penalties. Naku, delikado to. Delikado ang sinasabi nga dito. But we have to check kung ano ang mga pwedeng gawin. But in general, ang mahalaga meron tayo ng investigation na ginawa and recommendation. So basically, tanggapin yung reklamo, tapos may investigation na gagawin within 10 days at meron tayo ng findings and recommendation. Yan. Kahit yun lang ang laman ng ating report sa committee. Yun lang. Mahalaga yun. Now, bottom line, anong dulo ng lahat? Itong batas na ito, RA 11313, mandates that any institution covered by Safe Spaces Act must have a properly constituted CODI. Dapat may CODI. Kaya nga tayo may activity ganito because you're going to constitute the CODI. What's the purpose? To tackle gender-based sexual harassment fairly and efficiently. So mahalaga po ang time element dito at ang pagiging fair. Whether in schools, in training institutions, in workplaces, or government bodies, these mechanisms are critical in maintaining safe and respectful environments. Ayan, so hopefully nakatulong sa inyo itong mga inputs na to sa mga magiging members ng Committee on Decorum and Investigation, and mukhang kailangan na sigurong kailangan nyo mag-practice. Sabi nga, practice makes it permanent. Not perfect, but permanent, no? Sabi yan sa aklat din ni James Clear, no? Sa Atomic Habits. Maaaring hindi man perfect, pero magiging permanent siya. So, i-practice paano ba mag-investigate, paano ba ang process, ilang araw ba ito, paano magtanong na fair at objective yung mga katanungan, o ano ba ang procedure, step 1, 2, 3, and 4. Practice lang yan ng mga members, no? Para kung sakaling meron ng case, alam na natin ang gagawin. At malinaw yung protocol or yung steps, no? So once again, thank you to all the attendees. Ma'am Annalise Salazar, thank you for inviting me, and Sir Robert De La Torre. At sana magampanan natin ito para magkaroon tayo ng isang, lalo na yung maging preventive yung ating mga approaches, no, na ini-inform natin ito ay pwede, hindi pwede, no, yung mga gender-based whatever na yan, katulad nung aking binanggit kanina sa unang bahagi. We have to be proactive. We have to tell them ito ang pwede lang, ito ay hindi pwede, so that we will have a peaceful, harmonious school community. Sana ay wala ng mga cases dahil alam ng mga bata, ng mga magulang ano ang pwede at hindi pwede. Maiksi lang ang buhay, piliin natin kung ano yung mabuti, no, para sa kapwa at para sa ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. And for more of these videos, we can create more, no, para kahit malayo tayo ay makapag-share tayo sa inyo. Thank you very much and see you in my next vlog.